Gumuho ang istruktura ng seguridad sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng sandatahang lakas ng Estados Unidos, tuluyang nabura ang mga pagtatangka na hubugin ang mga hangganan ng diplomasya ng pormal na punitin ng hukbo ng mga tagapagbantay ng revolusyon. Islamiko ng Iran IRGC sa direktang pakikipagtulungan ng sandatahang lakas ng Federasyon ng Rusya ang lahat ng kasunduan sa pagpigil. Ang mga kasunduan sa demilitarisasyon sa paligid ng mga estratehikong pasilidad ay agad na naging mga walang kwentang dokumento. Isang malawakang kampanya ng ganting salakay ang inilunsad direktang nakatutok sa mga dambuhalang base militar ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Ang paglipat na ito ng kapangyarihan ay hindi naganap sa mga hapag ng negosasyon, kundi nasukat sa pamamagitan ng paggalaw ng mga hukbong impanterya at nakabaluti na lumalapit sa malayuang linya ng depensa. Sa mga sentro ng kapangyarihan, ang mga balitang politikal ay naging mga malamig na pahayag na lamang tungkol sa permanenteng pagkasira ng mga bilateral na kasunduang pansiguridad. Ang network ng mga base ng Estados Unidos na simbolo ng pangingibabaw na kapangyarihan ay naging huling harang na lamang laban sa presyon mula sa kalabang alyansang militar. Upang labanan ang mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Rusya at ng IRGC ng Iran, agad na inilagay ng Estados Unidos ang kanilang mga F-35 at F-22 fighter jet pati na rin ang mga B-2 Spirit strategic bombers sa ganap na alerto para sa pag-atake. Ang paglahok ng mga estratehikong puwersang panghimpapawid na ito ay nagpatunay na ang mga superpower ay handa ng palalain ang labanan tungo sa ganap na pagkawasak, naghahandang itapon ang libu-libong sundalo sa isang madugong labanan na walang atrasan. Ang tunog ng mga combat boots na bumabagsak sa tuyong graba ay lumikha ng isang mabilis, sabay-sabay at walang tigil na ritmo. Ang mga anino ay gumalaw papalapit sa konkretong perimeter ng depensa. Libu-libong sundalo ng impanterya mula sa Rusya at Iran ang nagpapaliit ng distansya sa linya ng depensa na nagpoprotekta sa napakalaking base ng Estados Unidos. Ang katahimikang bumabalot sa masikip na espasyo ay napalitan ng tunog ng mabibigat na paghinga mula sa mga gas mask at ang tuyong kalansing na mga taktikal na kagamitan sa katawan ng mga assault troops. Ang lahat ng pandama ay napilitang umabot sa limitasyon. Ang distansya sa pagitan ng mga nangungunang puwersa ng alyansa at ng mga trinsera ng Estados Unidos ay masusukat na lamang ngayon sa ilang dosenang metro. Biglang pinunit ng tunog ng bala ang espasyo, hudyat ng simula ng isang malagim na serye ng pagkawasak. Isang serye ng mga bala mula sa malalaking machine gun ng Estados Unidos ang direktang tumama sa mga pananggalang ng nangungunang formasyon ng kalaban. Agad namang gumanti ng walang patid ang mga baril mula sa panig ng Rusya at Iran. Ang nag-cross na lambat ng apoy ay lumikha ng isang hindi nakikitang ngunit mabigat na pader ng tingga. Ang nakakabinging mga pagsabog ay patuloy na umalingaw-ngaw, nilulunod ang lahat ng iba pang tunog sa frontline. Ang mga puwersa ng impanterya ng magkabilang panig ay nakakulong sa isang masikip na lugar kung saan ang bawat koordinasyon ng paggalaw ay binubungkal ng 10,000 bala na pumunit sa hangin. Sa kaliwang bahagi, isang mechanized infantry battalion ng Rusya ang nagsimulang mag-deploy ng pantaktikang formasyon. Mabilis at maliksing kumilos ang mga sundalo, mahigpit na ipinatupad ang taktika ng paggalaw ng maliliit na grupo upang makalapit sa paanan ng mga harang. Ginamit nila ang bawat tagong sulok ng mga anti-tank concrete block upang sumulong umiiwas sa ulan ng bala na humahagibis sa itaas ng kanilang mga ulo na parang higanteng kawan ng mga bubuyog. Mula sa kabilang panig, agad na tumugon ang mga rehimyento ng impanterya ng Estados Unidos, nagtayo ng mga firing point mula sa itaas upang supilin ang kalaban. Bang walang awang winalis ng makapal na ulan ng bala ang frontline tumpak na giniling ang bawat punto ng depensa. Sa kanang bahagi, itinulak ng IRGC ng Iran ang kanilang formasyon upang lapitan ang mga outpost habang ang apoy mula sa mga assault team ay patuloy na bumabayo sa gilid ng formasyong pandepensa ng Estados Unidos. Ang mainyong tunog ng mga infantry rifle na humahalo sa atungal ng mga shoulder-fired anti-tank weapon ay lumikha ng isang nakamamatay na simponya. Kinailangang yumuko ng mababa ng mga sundalo ng Estados Unidos, gumagapang sa mga espasyong puno ng panganib sa loob ng mga trinsera. Ang kanilang mabigat na paghinga ay humalo sa matinis na tunog ng mga bala at ang patuloy na pagbagsak ng mga basyong bala sa lapag.
Ang espasyo ay naipit ng nakasisindak na presyon ng walang tigil na nag-cruise na apoy. Ang bawat platon, bawat kumpanya ng magkabilang panig ay sumabak sa isang matinding labanan para sa bawat metro kwadrado ng espasyo sa paligid ng perimeter. Walang mga sumisigaw na utos, tanging mga tiyak na senyas ng kamay lamang at koordinasyong hinasa hanggang maging instinct sa gitna ng makapal na ulan ng bala. Isang rehimyento ng Rusya ang nagbuhos ng puwersa para sa isang pantaktikang paglusob sa gitna mismo ng pinakamatinding labanan. Gumapang sila sa mga siwang na nilikha ng artilerya, walang tigil na nagpaputok sa mga pangunahing punto ng depensa ng Estados Unidos. Mabilis na binago ng mga nagtatanggol na sundalo ang kanilang anggulo ng pagpapaputok, mahigpit na hinawakan ang kanilang mga baril at matigas na pinanatili ang pagharang. Tumama ang mga bala sa mga bakal na kalasag at pader, lumilikha ng patuloy na pagtalsik ng mga apoy sa gitna ng malabong usok ng labanan. Ang sagupaang ito sa antas ng rehimyento at batalyon ay naging isang laro ng kamatayan kung saan ang bawat hakbang pasulong ay binabayaran ng matinding pagkaubos ng lakas. Sinubukan ng puwersang pandepensa ng Estados Unidos na magtatag ng mga karagdagang linya ng apoy upang sirain ang momentum ng pag-atake. Walang awang nagpaputok ang mga support group sa mga puwang ng mga harang kung saan nakakapit ang kalaban. Mula sa labas tumugon ang Rusya at Iran ng mga malamig at direktang pag-atake. Walang atrasan para sa magkabilang panig. Isinandal ng mga sundalo ng Estados Unidos ang kanilang mga likod sa matitibay na pader, walang tigil na kinakasa ang baril hanggang sa maubos ang bala bago mekanikal na mag-reload. Sa kabilang banda, ang mga assault infantry ay patuloy na sumugod, tinatapakan ang mga nakakalat na basyo ng bala upang paliitin ang distansya para sa malapitang labanan. Ang kalansing ng bakal na nagbabanggaan ang paghugot sa pin ng granada at ang mga balang bumaon sa mga sandbag ay lumikha ng isang nakakasakal na presyon. Ang bawat batalyon ng Rusya at Iran ay patuloy na nagpapalit-palit ng formasyon, sinusubukang sirain ang panlabas na balat ng base. Bilang kapalit, itinuon ng mga sundalo ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang focus sa pagpapanatili ng pinakamatinding density ng apoy na posible. Ang tensyon ay kumalat sa bawat puwang ng trinsera, ikinulong ang libu-libong tao sa isang malupit na labanan na nagpinta ng pinakamakatotohanang larawan ng isang high-intensity close quarters combat. Ang focus ng labanan ay agad na lumipat mula sa close quarters perimeter tungo sa pagkontrol ng pantaktikang espasyo sa antas ng dibisyon. Ang maliit na sagupaan ay nagbigay daan para sa mga desisyon sa pagpapakilos sa dambuhalang makina ng digmaan. Muling itinatag ng Rusya at Iran ang kanilang buong aksis ng pag-atake, lumipat patungo sa pagsakop sa mga estratehikong mataas na lugar na kumokontrol sa pangunahing daanan patungo sa super base ng Estados Unidos. Sa mga mapa ng militar, ang geographical na espasyo ay nahati sa mga grid ng koordinasyon kung saan ang bawat parisukat ay kumakatawan sa isang mahalagang zonang militar na kailangang buwagin sa pamamagitan ng mekanikal na puwersa. Nagsimulang mag-deploy ng echelon formation ang mga heavy armored division ng Rusya, pinunit ang mga pisikal na harang sa labas upang lumikha ng mas malalalim na pasilyo ng pag-atake. Sa pagharap sa dambuhalang puwersang ito, inaktibo ng Estados Unidos ang kanilang buong network ng artilerya at long-range multiple rocket launchers na nakaposisyon ng malalim sa loob ng base. Ang estratehikong layunin ay hindi targetin ang bawat individual na sasakyan kundi lumikha ng tuloy-tuloy na linya ng pagsabog upang pigilan ang bilis ng mga dibisyon ng kalaban. Libu-libong shell ng artilerya ang umulan sa mga intersection, ginawang dambuhalang mga butas ang mga patag na kalsada. Gayunpaman, sa kabila ng harang ng artilerya, determinadong pinanatili ng mga armored brigade ng Rusya ang kanilang pinakamataas na bilis ng pag-atake, nagpapalit-palit ng formasyon upang ikalat ang presyon. Kasabay nito, naglunsad ang Iran ng dalawang pinagsamang dibisyon para sa isang flanking maneuver sa kaliwa. Ang kanilang taktika ay nakasentro sa unti-unting pagbakbak sa bawat layer ng panlabas na depensa ng Estados Unidos sa pamamagitan ng matinding nakatutok na pag-atake. Ang labanan para sa kontrol ng mga estratehikong kahinaan ay naging isang nakamamatay na problema sa geometry kung saan ang mga anggulo ng pagpapaputok, trajectory at bilis ng pag-deploy ay nagpapasya sa balanse ng kapangyarihan.
Ang alitan sa pagitan ng mga armored spearhead ng alyansa at ng shield ng depensa ay lumikha ng mga chain reaction na sumira sa bakal na baluti ng napakaraming sasakyang pandigma. Sa mismong estratehikong bottleneck, isang complex ng depensa na kumokontrol sa pangunahing pasukan, ang tindi ng apoy ay umabot sa ganap na saturation. Dalawang armored division ng Rusya ang direktang sumugod sa line of fire ng mga self-propelled artillery battalion at mga naka-armored na puwersang pandepensa ng Estados Unidos. Ang mga armor-piercing round ay humabi ng isang makapal na lambat ng pagkawasak. Ang baluti ng mga war machine ay nayupi at nabasag sa ilalim ng dambuhalang presyon, lumikha ng hindi mabilang na mga piraso ng bakal na bumaon sa mga nakapaligid na depensa. Bumigat ang presyon sa mga pinagsamang rehimyento ng Estados Unidos nang harapin nila ang walang tigil na pag-atake mula sa mga pinakaelitistang puwersa ng Rusya at Iran. Ang mga serye ng underground bunkers at konkretong outpost ay unti-unting nadurog sa ilalim ng napakatinding artilerya. Ang kalupitan ng larangan ng digmaan ay hindi nakita sa pagkawala ng buhay ng individual, kundi sa pagguho ng mga pinakamatibay na estruktura ng depensa. Ang mga utos ng pag-deploy ay patuloy na ibinibigay nagkakapatong-patong sa gitna ng kaguluhan ng mga putukan. Lumiit ang espasyo ng labanan sa mga interseksyon kung saan ang mga nangungunang puwersa ng Iran ay sinubukang butasin ang bakal na kalasag, ngunit patuloy na itinataboy ng napaka-organisadong puwersang pandepensa ng Estados Unidos. Ang paggalaw ng pantaktikang linya ay napakabagal ngunit nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga kagamitan. Upang masakop ang isang burol para sa kontrol ng apoy ang mga assault brigade ng Rusya ay kailangang umubos ng libu-libong shell ng artilerya at tanggapin ang matinding pagkaubos ng kanilang mga nangungunang nakabaluting puwersa. Sa kabilang banda, matatag na nanindigan ng Estados Unidos nagtatag ng mga magkakaugnay na strong point upang patuloy na pahinain ang kakayahang gumalaw ng kalaban. Ang pamamahala sa antas ng dibisyon ay nakadepende na ngayon ng buo sa pagbabahagi ng saklaw ng apoy at pag-ikot ng mga reserve units sa mga nagigibang lugar ng depensa. Ang bawat kontroladong lokasyon, bawat estratehikong intersection ay binayaran ng kabuang pagkawasak ng lahat ng presensyang militar sa lugar na iyon. Ang labanan para sa kontrol ng mga estratehikong kahinaan sa paligid ng superbase ay nagbukas ng daan para sa isang yugto ng pangkalahatang pagsabog. Ang espasyo ng labanan ay nabasag mula sa mga nakakulong na perimeter, lumawak at naging isang dambuhalang lambat ng pagkawasak na bumalot sa buong kapatagan na katabi ng base. Ang konsepto ng mobile warfare ay tuluyang naglaho na palitan ng isang pang-industriyang linya ng pagpatay na tumatakbo sa pinakamataas na kapasidad. Ang mga konkretong harang ng Estados Unidos ay naging bahagi na ngayon ng isang malaking gilingan ng karne. 10,000 sundalo ng Rusya at Iran ang patuloy na ibinuho sa isang frontline na walang atrasan, walang flexibility sa paggalaw at walang mga flanking maneuver. Ang kalikasan ng labanan sa oras na ito ay isang direktang pisikal na banggaan sa pagitan ng dambuhalang dami ng tao at ng nakatakdang pader ng apoy. Ang buong lugar ay naging isang pasilidad para sa pagproseso ng buhay kung saan ang ipinapasok ay mga buong dibisyon at ang lumalabas ay mga walang buhay na numero ng kaswalidad. Ang kalupitan ng labanan ay nakasalalay sa mekanikal na pag-uulit nito at sa pag-aaksaya ng buhay ng tao sa antas na hindi pa nakikita kailanman. Hinati ng Rusya ang kanilang puwersa sa dambuhalang mga alon umaapaw at bumabangga sa sentrong sistema ng depensa ng Estados Unidos. Ang bawat rehimyento ng impantirya at nakabaluti ay pumasok sa dead zone kung saan ang lahat ng coordinate ay nakaprograma na para sa pagkawasak. 10,000 shrapnel shell ang umulan na may nakapangingilabot na katumpakan sa oras pinunit ang formasyon ng pag-atake sa hindi mabilang na piraso. Libu-libong sundalong Ruso ang naglaho mula sa listahan ng mga buhay na durog sa ilalim ng presyon ng multi-layered na sistema ng depensa. Ngunit ang pag-ikot ay hindi huminto. Agad na ipinadala ang mga reserve brigade sa frontline upang punan ang mga puwang na iniwan ng mga bumagsak ng may nakakakilabot na pagsunod. Sa timog silangang prente nagtatag ang Iran ng mga direktang pasilyo ng pag-atake na tumutusok sa mga mahahalagang linya ng trapiko na nagpoprotekta sa base. Gumana ang prosesong ito bilang isang conveyor belt ng kamatayan. Ang mga batalyon ng Iran ay sumugod sa mga bunganga ng baril ng Estados Unidos, lumilikha ng dambuhalang pisikal na presyon upang i-overload ang sistema ng depensa.
Ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay nahigop sa isang malupit na buhawi ng pag-ubos ng lakas. Ang tanging misyon na lamang ay ang manatili roon hanggang sa tuluyan silang mabura sa listahan. Bilang ganti, pinanatili ng Estados Unidos ang tuloy-tuloy na rate ng pagpapaputok ng walang tigil. Daan-daang libong tonelada ng bala ang iniluwa mula sa mga baril bumabalot sa buong kalawakan sa unahan. Hindi na kailangang asintahin ng mga sundalo ang partikular na target. Kailangan lang nilang ibuhos ang kanilang bala sa mga natukoy ng zone. Inalis ng makina ng digmaan ang lahat ng personal na pagkakakilanlan, ginawang mga nauupod na gear ang mga tao. Ang mga armored division ng Rusya at Iran sa sandaling maabot nila ang red line ay agad na nawasak ng makapal na apoy mula sa Estados Unidos. Daan-daang armored vehicle karerehistro pa lamang mula sa starting line ang naging mga scrap metal nagkapatong-patong upang bumuo ng mga dambuhalang pader na bakal na humaharang sa paningin. Samantala, dumanas din ang Estados Unidos ng matinding mekanikal na pagkasira. Ang mga brigadang nakakapit sa pangunahing trinsera ay naubusan ng lakas dahil sa walang tigil na presyon. Bawat metro kwadrado ng depensa ay kailangang bayaran ng 12-dosenang buhay na nagpapalit-palit sa pagbabantay. Ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig ay dumami ng husto lumolobo sa isang malupit na trahedya ng mga tauhan. Walang sandali ng katahimikan. Ang buong larangan ng digmaan ay isang makinang gumagawa ng kamatayan na pinatatakbo ng mga katawan ng 10,000 sundalo. Ang sagupaan ay lumampas na sa lahat ng sukat ng labanan sa lupa papasok sa kasukdulan ng Army Group level na may malupit na interbensyon mula sa estratehikong puwersang panghimpapawid. Gumuho ang buong linya ng depensa ng Estados Unidos sa ilalim ng presyon ng dalawang dambuhalang Army Group ng Rusya at Iran. Upang pigilan ang pagbagsak ng core defense line, nagpakawala ang Estados Unidos ng isang mapagpasyang atake mula sa himpapawid. Inutusan ang mga stealth fighter jet na F-22 at F-35 para sa all-out strike, hinahawi ang pantaktikang espasyo upang ibuhos ang pinakamalupit na network ng ulan ng bala. 10,000 smart bomb at air-to-ground missiles ang umulan sa siksik na pormasyon ng kalaban. Ang buong tanawin ay naging isang baliw na banggaan sa pagitan ng mga gumagalaw na bloke ng bakal sa lupa at ng mapanirang apoy na bumabagsak mula sa langit. Ang kasukdulan ng malawakang pagkawasak ay minarkahan ng pagdating ng mga formasyon ng B-2 Spirit strategic bombers ng Estados Unidos. Ibinuhos ng mga dambuhalang makinang ito ang libu-libong tonelada ng pampasabog sa mga reserve assembly point at sa likuran ng kalaban. Isang malaking bahagi ng kalupaan ang tuluyang nabura sa mapa, naging dambuhalang mga bunganga na nag-aapoy. Ang buong Vanguard Armored Brigade ng Rusya ay naglaho sa loob lamang ng isang kisap mata dahil sa carpet bombing. Sa kabila ng pagkalipol ng kanilang mga tropa, walang ipinakitang senyales ng pag-atras ang mga sundalo at tank crew ng Rusya. Tumanggi silang umatras, tinatapakan ang nagbabagang mga labi ng mga sasakyan upang patuloy na sumulong. Ang mga sirang tangke ay naging mga nakapirming kuta habang ang mga impanterya ng Rusya ay sumugod ng direkta sa apoy nang may di matatawarang diwa ng pakikipaglaban hanggang kamatayan. Ginagamit ang sarili nilang mga katawan upang mapanatili ang matinding presyon sa mga depensa ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, nakaranas din ang IRGC ng Iran ng katulad na bagyo ng apoy mula sa mga squadron ng F-30. Pinunit ng ulan ng bomba ang kanilang mga umaataking dibisyon sa mga magkakahiwalay na piraso. Gayunpaman, ang kalupitan ng mga airstrike ay nag-apoy sa isang napakatinding determinasyon na manatiling nakatayo. Nagtayo ang Iran ng mga column formation, nagsagawa ng magigiting na pagsugod direktang tumutusok sa mga trapiko na nakapaligid sa base. Ang mga nauna ay bumagsak sa ilalim ng bigat ng daan-daang kilong mga bomba at ang mga nasa likuran ay agad namang humalili sa kanilang pwesto. Walang kahit isang sandali ng pag-aalinlangan. Ang walang kapantay na katapangan ng IRGC ay ginawang isang madugong arena ang linya ng kamatayan. Napanatili nila ang bilis ng pag-atake sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng 10,000 buhay na nagpilit sa Estados Unidos na manipisin ang kanilang pormasyon para makapanlaban. Sa mga pader na nakapalibot sa pinakapusod ng super base, nagpakita rin ang impanterya ng Estados Unidos ng matinding determinasyon na lumaban hanggang kamatayan. Pinaligiran ng dambuhalang dami ng mga tropang Ruso at Iranian, mariing tumanggi ang puwersang pandepensa na isuko kahit 1 pulgada ng lupa. Nakipag-ugnayan sila ng maayos sa air support mula sa mga
22 na patuloy na umiikot sa himpapawid. Ang mga nagtatanggol na sundalo ay gumamit ng mga personal na armas at mabibigat na machine gun upang pabagsakin ang mga alon ng tao na nagtatangkang umapaw sa mga nasirang harang. Itinapon ang lahat ng patakaran sa kaligtasan. Ang mga impantirya ng tatlong superpower ay direktang nagbanggaan gamit ang pinakapangunahing lakas. Sa ilalim ng nagliliwanag na kanopi ng apoy, bawat dibisyon ay napunit, bawat kumpanya ay nadurog, ngunit walang sino man ang umalis sa kanilang posisyon. Ang kalupitan sa antas ng Army Group ay nagtulak sa diwa ng pakikipaglaban lampas sa lahat ng limitasyon ng pagtitiis. Ang labanan ay hindi na tungkol sa teritoryo kundi naging isang kalunos-lunos na patayan kung saan daan-daang libong sundalo ang bumagsak dahil sa pinakamataas na utos sa gitna ng dambuhalang pugon ng pulbura. Ang huling desisyon mula sa pamunuan ng mga superpower ay inilabas, minarkahan ang sandali kung saan ang lahat ng huling estratehikong reserba ay itinapon sa isang napakalaking sugal ng buhay o kamatayan sa paligid ng Superbase Network. Ang malupit na utos ng pangkalahatang pag-atake ay nag-utos sa Rusya at Iran na ilunsad ang kanilang mapagpasyang atake, pinapakilos ang lahat ng natitirang armored armies at mechanized infantry brigade sa buong frontline. Ang pangunahing layunin ay hindi na ang pagbutas sa linya kundi ang tuluyang pagsakal sa puwersa ng buhay ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Ang kalupitan ay umabot sa sukdulan nang ang daan-daang libong sundalo ay itinulak sa isang sagupaan na may sukat na hindi pa nakikita kailanman. Ang larangan ng digmaan ay naging isang dambuhalang makina na dumudurog ng tao, kung saan ang lahat ng pagsisikap sa taktika ay nagbigay daan sa lakas ng labis na dami ng tao at nakamamatay na apoy. Ang buong tanawin ay naiwan bilang isang baliw na banggaan ng bakal at laman ng tao. Ang lahat ng buhay sa paligid ng mga pader ng depensa ay inilagay sa timbangan ng isang sugal na walang balikan na diniktahan ng sukdulang ambisyon ng mga nasa itaas. Nagsimula ang pagbagsak mula sa gitnang linya ng atake ng Iran. Sa ilalim ng napakalaking presyon mula sa walang tigil na bagyo ng pamigil na apoy ng Estados Unidos, unti-unting nabasag at tuluyang nadurog ang mga pinakamatitibay na spearhead ng impantirya. Ang mga pinakamatatag na umaataking hukbo ay pinunit na ngayon at nahati sa maliliit na grupo sa gitna ng walang katapusang karagatan ng artilerya. Bumagsak ang bilang ng mga tropa sa bilis na hindi mailarawan, 10,000 sundalo ang nalipol sa napakaikling panahon. Ang mga heavy combat machine ng Rusya na bumubuo sa pangunahing puwersa ng counter-offensive ay naging mga nagkakasunod-sunod na sunog at yuping bakal sa harap ng mga tarangkahan ng base. Ang mga brigada ng Rusya ay agresibong sumugod, ngunit sila mismo ay humarap sa napakataas na bilang ng mga nasawi na saksihan ang paglaho ng higit sa kalahati ng kanilang pormasyon mismo sa makipot na daan ng pag-atake. Ang hindi pantay na lakas ng apoy sa mga interseksyon ng labanan ay naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang lahat ng pagsisikap ng impanterya na makapanatili. Sinubukan ng Rusya na isagawa ang mga huling flanking maneuver sa pag-asang ibalik ang humihinang momentum ng pag-atake. Ang mga pangunahing hukbo ng Rusya at Iran ay naipit sa isang limitadong espasyo na kalantad sa pagtanggap ng daan-daang libong high-explosive shells na patuloy na umuulan mula sa defense network ng Estados Unidos. Ang estruktura ng koordinasyon at joint command system ng umaataking puwersa ay nasira ng pira-piraso, lumikha ng malawakan at hindi makontrol na kaguluhan. Ang multi-layered attack line na inaasahang dudurog sa base ng kalaban ay naging isang black hole na lumalamon sa lahat ng mapagkukunan. Walang utos ng pag-atras ang ibinigay mula sa Supreme Command. Nakatanggap ang lahat ng unit ng direktiba na sumulong hanggang sa huling hininga. Ang pagmamatigas ng mga nasa kapangyarihan ay nag-alis ng pagkakataong mabuhay para sa daan-daang libong sundalo sa frontline. Ginawa ng no-retreat order ang linya sa paligid ng Superbase na isang dambuhalang pugon kung saan ang buhay ng mga sundalo ay mga walang kaluluwang numero na lamang sa mga ulat na ipinapadala pabalik sa sentro ng kapangyarihan. Ang bilang ng mga nasawi sa buong prente ay lumobo sa mga numerong higit sa inaasahan ng mga military planner. Tinapakan ng Estados Unidos ang mga labi ng 12 ng dibisyon ng kalaban upang mapanatili ang bawat metro kuwadrado ng depensa. Naghahatid na ng huling dagok. Ang makina ng digmaan ay nasa bingit na ng pagbagsak.
Ang pagkaubos ng lakas tao ay tuluyang nag-alis ng kakayahan ng umaataking alyansa na muling buuin ang kanilang puwersa. Ang mga elitistang dibisyon na dating sumabak sa labanan kasama ang 10,000 sundalo ay natitira na lamang bilang mga guho at walang buhay na mga kalansay. Ang ambisyon na muling hubugin ang mapa ng kapangyarihan ay umubos sa bawat huling patak ng lakas ng buong umaataking puwersa, inihagis ang lahat sa isang walang kabuluhang patayan sa pag-asang sirain ang sistema ng ekspedisyon ng kanluran. Formal na bumagsak ng malagim ang buong infrastrukturang militar ng mga umaatake, hila-hila ang pagkawasak ng mga pinakaelitistang puwersa ng Federasyon ng Rusya at ng IRGC ng Iran. Bagamat matagumpay na nadepensahan ng Estados Unidos ang network ng Superbase, napakalaki rin ng naging kapalit para sa kanila. Ang formasyon ng depensa ay dumanas ng hindi mapapalitang pagkawala ng lakas tao. Ang mga nagtatanggol na brigada ay halos ganap na nabura sa mapa ng militar sa rehiyon. Ang tagumpay ay hindi nagdala ng kagalakan kundi iniwan lamang bilang isang trahedya ng sukdulang katahimikan.